kinakalat nyo dyan sa harapan ng bahay ninyo? Hindi nyo man lang yan linisin. Kanina dumaan na yung magbabasura, hindi nyo man lang yan pinatapon. Eh anong gusto mo? Kami pa yung mag-adjust para sa inyo, ha? Hindi naman po yan mangangamoy. Puro lang naman din po papel yan. Saka wala naman po yung ibang laman. Hindi pa naman po yan ipapatapon kasi hindi pa naman puno yung sako. Kahit na. Alam mo naman mga aso rito. Nung nakaraan malamang sa inyo yung mga nagkalat na basura. Hindi ko na lang sinabi dahil pinalinis ko na lang sa anak ko. Sa susunod kasi, ayusin niyo yung mga gamit niyo, ha? Kapag nalaman ninyong basura, yung hindi naman sana magagalaw ng mga aso. Tapos yung hindi makakaperwisyo ng mga kapitbahay, ha? Yan kasi ang problema sa inyo. Yung kayo lang palagi ang gusto nyong iniintindi. Ang hilig ninyong punahin ng ibang tao, samantalang may kapuna-puna naman sa inyo. Tapos kapag sinita kayo, anong mangyayari? Kayo na lang yung palaging maiinis, hindi ba? Yan ang hirap din sa mga ganyang edad sa inyo. Tapos yung anak mo pa, hindi mo madisiplina. Nung nakaraan, nakikipag-away yun sa apo ko, ha? Hindi mo ata yun narinig kasi wala kang ibang ginawa kundi ang matulog. Kahit pa ba sabihin pang gabi pang pasok mo sa trabaho, hindi naman tama na pabayaan mo na lang yung anak mo kapag umaga na. Tapos wala kang ibang iintindihin kundi ang sarili mo. Kapag nandito naman ang asawa, kung ano-anong sinasabi. Alam niyo po, sa dami ng sinabi niyo, wala akong maintindihan. Ang sakit sa ulo ng bunganga niyo. Hindi po ako bingi. Pwede niyo akong kausapin ng dahan-dahan lang. Saka kung tungkol po sa personal na buhay namin, huwag niyong pakialaman. Isa sa mga mahirap na maging kapitbahay ay yung mga bungangera. Na para bang lahat ng magiging usapan nila, kailangan pang marinig ng lahat ng kanilang kapitbahay. Dahil ganon ang kapitbahay ni Aizen. Dahil doon, malaking epekto ito sa kanilang nagiging pahinga. Ano kaya ang nararapat na parusa para sa mga bungangera na kapitbahay? Hoy Junjun, ano ba? Anong oras na hindi mo pa pala inaalis yung mga gamit mo rito sa labas? Yung motor ng papa mo, ano na to? Bakit hindi mo pa nililinisan? Oo nga. Sabi ko kahapon linisan na yan, di ba? Gagamitin ko na yan mamaya eh. Oy Maria, pumunta ka ng palengke at bumili ka ng manok. Magluluto ko ng fried chicken. Ibili mo nga rin ako ng mais. Magsikilos na nga kayo, anong oras na aba? 5:00 pa lang ng umaga, pero nabubulabog na kami dahil sa bunganga ng mga kapitbahay namin. Sa totoo lang, ilang taon na kaming nagtitiis sa kanila. Lagi silang pinagsasabihan dahil ang laking abala ng mga bunganga nila sa mga gaya namin na nagpapahinga pa. Nagulat nga ako kaya nagising ako. Akala ko may sunog na kung makasigaw naman si Ate Behati. Sinabayan pa talaga ng boses ng asawa niya. Parang hindi sila nagkakarinigan kapag normal na boses lang ang gamit nila. Dahil hindi na ako nakatulog, naghanda na lang ako ng pagkain ng anak ko. May pasok siya ngayon, habang yung asawa ko naman tulog na tulog pa. Mabuti pa to, hindi nagigising kahit na anong ingay ng kapitbahay namin. Nung tanghali na, gusto ko sanang umidlip dahil ako lang ang naiwan sa bahay. Mamayang gabi pa kasi ang oras ng trabaho ko. Pero paano naman ako makakatulog kung ang kapitbahay namin ay ganito? Ano na naman, panay na naman kayo dyan sa cellphone. Yung inuutos ko, kanina pa yan, hindi nyo ginagawa. Yung mga nakasampay dun sa labas, hindi nyo pa talaga kinuha. Ayan ka na naman, Eliza, ha? Nag-TikTok ka na naman, tapos hindi ka na naman mauutusan dahil may sinasaulado kang sayaw. Ay, Jonas! Ano ba yung mga kalat naman dyan sa lapag? Yung pinagkainan nyo dyan, oh! Hindi nyo ba talaga yan liligpitin, ha? Tapos yung mga gamit doon, kanino na naman yan? Hindi nyo pala tinupi yung mga damit? Sinong inutusan to yan kanina? Kayo talaga? Kung hindi pa kayo bubungangaan, hindi pa kayo kikilos. Oh, tingnan mo naman itong mga gamit dito. Sino na naman nagkalat nito? May naghugas na ba ng plato? Magpapatugtog sana ako, kaso lang hindi ko magawa. Paano ba naman, mas nangingibabaw talaga ang boses ni Ate Behati. Sabayan pa ng mga anak at apo niyang ang lalakas din kung mag-usap.
Talagang kung anong nangyayari sa loob ng bahay nila, naririnig namin. May isa pang kapitbahay na sumita sa kanya kasi gustong matulog at doon na naman nagsimula ang walang katapusang sagutan. Ay bakit nyo kami pinatatahimik? Bakit? Kayo lang bang nakatira sa lugar na to? Hindi na ba kami pwedeng magsalita? Tsaka nasa loob kami ng bahay. Ang kausap kong mga anak ko at apo ko. Huwag nga kayong manghimasok kung hindi naman kayo kasali. Hindi naman kayong pinagsasabihan ko. Bakit hindi kayong tumigil dyan, ha? Isa pa, bakit palagi nyo na lamang kami pinapatahimik, ha? Kung sa ganitong boses namin Ano, may magre-reklamo na naman sa barangay sa inyo? Kung gusto nyo magsigawan din kayo dyan sa bahay nyo. Normal na boses na nga namin to Mukha bang natatakot kami sa inyo? Kung gusto ninyo magpahinga, magpahinga kayo dyan. Kapag kayo naman na nag-iingay, hindi naman kayo pinakikialaman Ano inaano nyo dyan? Tanghali naman na kayo. Nagkagulo na nga sila, kaya mas lalong umingay. Hindi na marinig ang boses ng kasagutan nila dahil ang naririnig lang ay yung boses ng mag-asawa. Mas lalo tuloy akong hindi nakatulog. Maya-maya pa, tumahimik na ang kabilang partido. Pero ang mag-asawa, ayun, tuloy-tuloy pa rin ang salitaan nila. Tumpangit sa mga kapitbahay na to Hindi naman sana sila pinakikialaman pero kung ano-ano pinagsasabi nila. Yun na ang nakakainis. Kapag silang maingay, hindi tayo pwedeng magreklamo. Tapos yung normal na usapan lang natin dito sa bahay, lagi na lang silang naiinis. Kasalanan ba natin kung ganito tayo mag-usap? Sana pinakapalan nila ang pader nila nang hindi naririnig ang mga boses natin. Akala mo naman gabi ngayon. Kung magreklamo akala mo naman kung sino sila. May pagbabanta pa Kahit natawagin nila si Kap, wala akong pakialam. Sige, sasamahan ko pa sila sa barangay. Naku, akala ata nila natutuwa rin tayo na sila ang kapitbahay natin. Kapag sila nga dyan yung magugulo wala naman silang naririnig sa atin Yung mga anak nga nila dyan ang iingay din naman. Tapos ang kakalat pa. Hindi sila nakakarinig ng masasakit na salita sa atin Akala ata nila sila yung mga perpektong tao. Hindi na yun natapos hanggang sa umabot na ng hapon. Minsan titigil, tapos kapag nagsalita, tuloy-tuloy na naman. Umuwi na yung anak ko noon, kasunod naman ang asawa ko. Parang ramdam ng asawa kong hindi ako nakatulog dahil panay ako hikab habang nagbubukas ng laptop ko. Sa bahay pala ako nagtatrabaho at tuwing gabi ang pasok ko. Kaya umaga talaga ang tulog ko. Ang problema ko lang, paano ko makakatulog ng umaga kung ang ingay ng bunganga ng kapitbahay namin? Hanggang kailan ba ang night shift mo? 2 weeks pa to? Hindi ka ba pwede magpalipat ng day shift na lang? Para naman makatulog ka ng gabi. Hindi naman yung ganyan na lagi kang walang tulog. Ang lalim na kaya ng mga mata mo. Hindi nga ako pinayagan. Nag-request na ako niyan Hindi talaga pwede. 1 month talaga ang shifting namin. Ganun ba? Kasi ako na inaawa sa'yo O kaya hanap ka na lang na ibang work from home na pwede kang matulog ng gabi. Para naman hindi ka ganyan. Yun na nga Wala akong makita ngayon na pwedeng day shift lang. Pero kapag may bakante na doon kina Charmaine, siguro doon na lang ako lilipat. Kaso yun, may on-site duty sila tuwing Friday. Okay na yun, para naman makapagpahinga ka kapag gabi na. Gabi lang naman tahimik dito sa atin dahil tulog yung kapitbahay natin. Alam mo ba na nagtalo-talo na naman sila dyan kanina? Kasi ang ingay na naman ng mag-asawa. Lagi namang ganun Wala namang bago dun. Lagi naman silang may kaaway dahil ang iingay nila. Kala mo kasi laging galing sa bundok. Sana maaprubahan na yung loan ko para makalipat na tayo ng bahay. Ayoko rin ng ganyan Magsakit sa ulo ng boses nila. Sige na, work ka na muna. Timplahan na lang kita ng kape mamaya Tulog ka na lang mamayang break time mo. Siguro mga bandang 11:00 na ng gabi nung tumahimik ang paligid. Hindi na nagsisigawan ng mga kapitbahay namin para lang pag-usapan ng ulam nila at kung sino ba ang maghuhugas ng plato. Sa totoo lang, wala na nga silang naitago na sikreto dahil kahit na naririnig ng ibang tao, pinag-uusapan pa rin nila. Minsan, hinahayaan na lang sila. Yun bang hindi na lang sila naririnig kahit na nakakabingi na. Nung umaga na, ayan na naman sila. Patapos na ako noon sa trabaho ko, kaya antok na ako. Gusto ko na sanang matulog.
Nagising naman na noon ang asawa ko dahil wala siyang pasok. Siya muna ang mag-aasikaso sa anak namin. Kain ka na muna bago ka matulog. Ay sana nga makatulog ako. Ang sakit na talaga ng ulo ko. Mali-mali na nga ang ginagawa ko kanina sa report ko dahil nahihilo na ako. Di bale, pagsasabihan ko sila mamaya kapag maingay na naman. Hindi pa tapos magsalita ang asawa ko, naririnig na naman namin ang boses ng mag-asawa. Yung mga basura, bakit nandyan na naman sa labas yan nakakalat? Kaninong aso na naman yung naghalongkat dyan, ha? Hoy Jonathan, linisan mo nga yan. Hey, ano ba yan? Lagi na lang kailangang utusan para kumilos. Kala mo pa ako na kailangan pampukpukin Nandyan ka na nakatambay kanina pa Hindi mo magawa yan? Panay ka kasi cellphone. Ayan, nadamay pa yung anak mo. Ang bata pa niyan nakatutok na naman sa cellphone. Tsaka, kanino bang planggana to ha? Bakit nandyan na naman yan nakaharang? Alam naman na daanan niya ng mga tao. Kaya pala dito na naman dumadaan yung mga tao na yan Dito pa talaga sa tapat ng bahay ha? Hoy! Huwag ka nga dyan! Ano pa naman yan? Umalis nga kayo rito! Kanino mga anak ba yan? Hindi ba yan kayang suwayin ng mga magulang nila? Ay, Diyos ko, yung motor ko naman. Paalisin mo nga yung mga bata na yan. Baka mabuhusan ko yan ng mainit na tubig. Julia, nasa na yung pinapatimpla kong kape? Aba, anong oras na? Baka mamayang gabi mo pa yung maalala. Ay, ewan ko ba sa bata na yan? Bakit ba ganyan ang utak niyan? Akala mo dailies, napakaliit. Kanina ko pa yan inuutusan na bumili ng tinapay Andyan lang nakatulala. Hala, sige, hindi ka pa rin nakikinig ha? Ano, nabingi ka na bang bata ka? Sakit sa tenga ng boses nila. Teka nga, pagsasabihan ko. Kung mapagsasabihan mo nga yan, hayaan mo na, maaga pa para magkaroon ka ng kaaway. Hindi pa naman ako matutulog dahil kakain pa ako. Mga bingi kaya sila? Tapos si ate kung magsalita, akala mo rapper siya. Ang hirap nilang unawain. Kasi buti sana kung sobrang tanda na niya yung bingi na talaga. Kaso hindi naman Buong pamilya pa silang ganyan. Hayaan mo na muna, mamaya na lang natin pagsabihan kapag matutulog na ako. Naiinis din naman ako. Pero kasi kapag asawa ko ang nakipag-usap doon, kahit na mabait siya, ay talagang mapapaaway siya kapag ang pagsasabihan niya ay sina Ate Behati. Habang kumakain kami, naririnig naming may kaaway na naman sila. Dahil doon daw sa mga basura. Isa sa mga kapitbahay namin. Bakit nyo kasi hinahayaan na maglalabas sa mga aso ninyo? Alam nyo na palang basura nyo yan, bakit hindi nyo nililinis kaagad, hindi ba? Bakit? Anong gusto nyo? Laging kami yung maglilinis sa mga kalat nyo? Ang hihilig ninyong suwayin kami kahit na wala kaming ginagawa. Pero kapag kayo naman ang sinusuway, ganyan kayo. Aba, ayusin ninyo mga sarili ninyo ha, bago nyo kami pagsabihan ha. Hindi yung akala ninyo mga perpekto kayo. Isa pa yung mga nakasabit na basura dyan. Gaano na ba yan katagal ha? Ilang beses nang bumalik yung truck ng basura hindi nyo pa yan itinapon. Tapos kapag may namaho na naman dyan, kami na naman yung magtitiis. Hindi na makasabat ang kausap ni Ate Behati. Kasi paano siya sasabat kung halos barilin na siya ng mga salita ni Ate Behati? Grabe, hindi kaya nananakit ang lalamunan ng pamilyang yan? Wala man lang akong nakilala sa kanila na mahinahon magsalita. Kinalakihan na talaga nilang laging nagsisigawan. Pati ba naman yung mga bata laging nagsisigawan? Lumipas ang mga oras at gusto ko nang magpahinga. Medyo tahimik na nun, kaya umaasa akong magiging tahimik talaga. Ando na ako sa puntong nakuha ko na ang antok ko at maayos na ang pwesto ng higa ko. Handa na akong magpahinga nung nagulat ako matapos na magdaldal na naman si Ate Behati. Oy Julia, ano ka na dyan? Di ba pinabibili kita ng sayote? Bakit naman singkamas tong binili mo? Nakakagigil ka naman bata ka. Hindi ka nakikinig. Ilang beses ko na inulit sa yung sayote. Ano gagawin ko rito? Sus, alam nga naman itong isama ko sa tinola, di ba? Hoy, kakain na lang tayo lahat-lahat. Puro ka pa katangahan. Ibalik mo nga to doon. Mas inuuna mo pa kasi ang kupit mo kaysa sa utos sa'yo. Sayote ha! Sayote! Oy Hernan, ikaw naman. Ano na naman yung mga kalat dyan? Kanino na namang anak yan? Hoy! Doon ka nga! Malis ka rito! Ba yung mga magulang mo? Di ka man lang ba niyan maalagaan na maayos? Ang dungis mo na!
Hindi lang yan ang ingay, dahil pati mga apo niya sumasagot sa kanya ng pasigaw din. Hindi na ako makatulog. Halos maiyak na ako dahil sa pagod na talaga ang utak ko. Kaso, ano naman ang gagawin ko, di ba? Hanggang sa maya-maya, narinig kong bumukas ang pinto namin. Alam kong asawa ko yun. Yung mga damit dyan, doon mo isampay ha. Ay, alam na ngang mga nandyan sa unahan na tuyo na eh. Sige, ihilamos ko sa'yo lahat yan kapag hindi mo alam kung anong kukunin mo mamaya para tupiin. Kapag hindi yan natuyo mamaya dahil dikit-dikit mo inilagay ha. Talaga nga naman, di ka nakikinig sa akin. Hindi nga dyan. Hindi ka naabutan ng araw mamaya. Sa kabila. Doon, sa kabila. Ate Beati, baka naman po pwedeng pahinaan naman ang boses nyo. Natutulog kasi yung asawa ko eh. Panggabi ang pasok nun. Kailangan nun ng pahinga. Aba, ano na naman problema sa boses ko? Sa ganito ako magsalita. Ha? Kaya mo naman niyang pahinaan kung gugustuhin mo. Kaso gusto mong malaman ng mundo kung anong ginagawa niyo sa buhay niyo. Yung ibang kapitbahay natin, naririnig mo ba boses nila? Hindi naman Kasi kontrolado nila yung mga boses nila kapag nagsasalita sila. Nakikisuyo lang ako. Dahil may taong gusto magpahinga ng ganitong oras. Bakit kasi ganitong oras magpapahinga? Alam naman na kapag ganitong araw, ang daming ginagawa ng mga tao sa paligid. Tapos isisisi sa iba kapag hindi nakapagpahinga ng maayos? Aba, hindi ko kasalanan ha. O hindi kasalanan ng pamilya ko kung may hindi makatulog dyan. May gabi naman. Ano ba ang gabi? Oras ng pagtulog, di ba? Yon ang pahingahan. Hindi yung ganitong oras. May mga anak at apo ko na kinakausap ko ha. Anong gusto ninyo? Mag-adjust na lang lahat ng tao sa inyo? Kung anong oras ng pahinga ninyo, dapat hindi rin kami kikilos? Hindi kami magsasalita? Aba, sana humanap kayo ng bahay na kayo lang ang nakatira. Yung walang kapitbahay. Para yon, kahit na anong oras, pwede kayo magpahinga. Hindi yung ganito na lagi kayong naninita. Sinisita ninyong pananalita ko. Na para bang hindi ninyo alam kung paano ako magsalita. Mas matagal ako rito sa inyo ha. Mas alam na ng mga kapitbahay na ganito na ako. Kayo magbago. Dahil kayo mga bago lang dito. Kayo yung mahilig manita. Parehas lang kayo niya ni Beng eh. Kung makapagreklamo sa akin kala mo naman, hindi siya naninigaw ng mga apo niya. Mas matinis pa nga ang boses niya sa akin ano? Bakit? Kapag ba kayo may ingay na ginagawa, nagreklamo ba kami ha? Ang simple lang po ng sinabi ko, ang haba na ng inyo. Nakikisuyo lang po kung baka pwedeng hinaan mo yung boses mo para naman po makapagpahinga ang asawa ko. Siguro naman po madali lang yung intindihin. Mas lalo madaling intindihin yung mga sinabi ko. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Tagalog naman ang ginamit kong salita. Kahit naman talino ka magtanong, kapag umaga talaga maingay yan. Buti sana pagsabihan mo ko kung gabi ako nag-iingay at natutulog ng mga tao. Kaso umaga ngayon. Ibig lang sabihin nun, lahat ng tao may karapatan na magsalita. Lahat ng tao pwede mag-ingay. Hindi yung dahil lang sa may natutulog na isang tao, kailangan na mag-adjust ang lahat. Na kailangan manahimik ang lahat. Aba, hindi yun ganon. Buti sana kung kayong nagpapakain sa amin. Buti sana kung kayong bumubuhay sa amin at pwede ninyo kaming patahimikin. Kaso, hindi naman. Alam ko na makikipag-away na ang asawa ko dahil ayaw niya yung tono at mga pinagsasasabi ni Ate Behati. Kaya kahit na nahihilo na ako nung mga panahon na yon, tumayo ako para papasukin sa bahay ang asawa ko. Be, hayaan mo na. Magpatugtog na lang tayo. Makakatulog din ako niyan. Nakakainis lang kasi. Aba, mas nakakainis ka naman ano? Ikaw, Aizen ha? Pagsabihan mo yung asawa mo. Alam mo naman siguro na hindi lang kayong tao rito para maging espesyal kayo na kapag natutulog kayo, bawal mag-ingay ang mga tao. Para namang hindi ninyo alam na kapag ganito, active ang mga tao sa paligid natin. Kasi nga lahat may ginagawa. Lahat busy. May mga naglalaba. May mga gumagawa ng kani-kanilang trabaho. O tapos patatahimikin nyo lang? Siguro naman Aizen, alam mong hindi tama yon. Isa lang naman ang sinabi ko, pinapalayo mo yung usapan. Ang sabi ko, hinaan mo ang boses mo. Hindi ko sinabing ihinto nyo lahat ng ginagawa nyo. Kung hindi ka ba naman talaga bastos,
Mas matapang ka pa kaysa sa mas matanda sa'yo ah. Ano nangyayari? Itong si Pau po, gusto kong patigilin sa mga ginagawa ko. Tinuturuan ko lang naman magsampay ang apo natin. Tapos ang gusto niya manahimik tayong lahat para makatulog ang asawa niya. Tama naman ang sinabi ko na hindi naman ngayon ang oras ng pagtulog. Kaya nga may gabi, yon ang oras ng tulog. Tsaka, bakit? Ano bang akala niya kapag pagod sila, kailangan tahimik tayong lahat? Pinaliwanag ko na sa kanya, hindi niya pa rin ako maintindihan. Aba, kako, Tagalog naman ang pananalita ko. Oh, sinabi naman na pala sa'yo ng asawa ko eh. Ano bang hindi mo maintindihan doon ha? Lagi nyo na lang kami pinapatahimik ha. Wala naman kami ginagawa masama sa inyo. Baka ang gusto nyo kayo lang ang mag-iingay dito sa lugar natin. Nung nakaraan din pinatatahimik nyo kami. Anong oras pa lang naman nun, hindi pa naman matutulog ang mga tao. Ayun ang sabi ko. Pero kapag sila naman ang may ginagawa, hindi naman natin sila pinakikialaman. Kasi kung ayaw nyo ng ganitong klase ng ingay, pwede naman kayong maghanap ng ibang bahay nyo. Kung gusto nyo ng tahimik, doon kayo sa bundok. Kahit na anong oras nun, pwede kayo matulog. Walang maiingay na tao. Normal naman na maiingay ang mga tao sa ganitong oras ah. Hindi naman nila yan maiintindihan. Mamaya sasabihin na naman nila na tayo yung masama. Lagi na lang masama ang tingin nila sa atin eh. Kahit na normal na pamumuhay lang naman tong ginagawa natin. Ano bang nakikita ninyo sa amin at gusto ninyong lagi na lang kaming pinupuna at nirereklamo? Ha? Hindi lang kayo, pati ang ibang mga kapitbahay natin. Nung sila naman na nagkakakanta dyan hindi naman sila pinatatahimik kahit na mga sintonado. Kapag kami na normal na usapan lang, ganyan na sila. Parang ang gusto ata nila rito, wala kaming kalayaan na para bang kailangan lagi na lang dedepende ang mood namin at gagawin namin sa mga desisyon ninyo. Opo, sige na po, tama na po ha. Tara na nga sa loob. Hindi na ako naghintay ng sasabihin ng mag-asawa dahil inaasahan ko na hindi sila titigil. Paulit-ulit nilang pinag-uusapan ang pagpuna ng asawa ko sa kanila. Talagang mas lalo nilang pinaparinig sa mga kapitbahay na sila ang tama, kahit na ang sakit na sa ulo ng boses nila. Buti pa nga sila, hindi sila nananawa sa panay salita nila. Kami na nakikinig lang, kami yung napapagod. Tunay naman kasing masakit sa ulo kapag hindi ka makapagpahinga dahil sa bunganga ng kapitbahay mo. Bakit kasi hindi nila maintindihan na hindi lang naman tayo yung nahihirapan sa ingay nila? Wala naman akong masamang sinabi ah. Di ko naman sinabi na huwag silang magsalita. Ang sabi ko lang, huwag silang magsigawan. Kahit na may natutulog o wala, huwag nilang ipangalandakan sa lahat ng tao yung pinag-uusapan nila. Alam mo naman na hindi sila pwedeng punahin, di ba? Magagalit sila. Kaya nga sabi ko sa'yo, huwag mo nang patulan. Ayan, hindi na naman yan sila titigil magsalita. Para namang hindi mo kilala ang mga yan. Kawawa naman yung ibang kapitbahay natin. Si Jane, bagong panganak yun. Malamang yan, paggabi gising yan para mag-alaga ng anak niya. Ngayon sana yung kahit papano pahinga niya, kaso ganyan naman mag-usap yung mga kapitbahay natin. Sila yung mas bagay sa bundok eh. Akala mo nasa kabilang kanto yung kausap? Tapos hindi pa tumitigil magsalita si Ate Behati. Ginagatungan pa ng asawa niya imbis na itama yung mali ng isa. Ano bang mahirap intindihin doon sa hinaan ng boses? Kasi nakakagulat silang magsalita. Magpatugtog na lang tayo para makatulog na ako. Anong oras na rin yun? At ilang oras na lang ang itutulog ko? Baka mamayang gabi niyan, antok na naman ako. Maya-maya lang din, nung nakatulog na ako, nagising ako dahil bigla ba namang sumigaw si Ate Behati. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Nagpanik pa ako, akala ko kasi ay may sunog o may nangyayaring kung ano. Napatayo ako sa gulat, kaya bigla akong nahilo. Julia! Yung mga sinampay, bilisan mo at uulan na! Ano pa ba yan? Hindi mo ba maiwan yung nilalaro mo na yan? Pati yung mga nakasampay nating mga ulan doon ha, kunin nyo na. Nasaan na yung pinabibili ko mantika? Hindi pa ba umuwi si Tutoy? Aba, sunog na tong kawali ko. Nasaan na pala yung mangkok na kulay blue natin? Bakit may bangas naman to? Hoy Lee, yung motor mo nga doon, alisin mo. Ay, ayan na, lumalakas na ang ulan. Umuulan na, bilis! Bilisan ninyo, likomin yung agad ng mga damit. Hoy Carlo, magkikilos ka nga dyan, huwag kang tumunganga. Ano nang nangyari sa mga damit? Nabasa na. Ang kukupad nyo naman kasi. Yung mga timba, isahod nyo nga dyan sa ulan.
Yung mga sapatos doon oh. Yung mga ano pa. Grabe. Kinabahan ako Akala ko may delubyo nang nangyayari. Umidlip nga rin ako eh. Bigla akong nagising. Grabe naman talaga. Paano na lang kung may sakit sa puso yung natutulog, tapos biglang magigising dahil sa pagbubunga nga ni Ate Behati? Baka mamaya bigla yung atakihin. Natakot talaga ako. Kasi kung makasigaw siya, akala mo talaga may delubyo na. Akala mo magugunaw na ang mundo. Pinapakuha niya lang naman yung mga damit na sinampay nila dahil uulan. Saka alam naman na niyang uulan kasi kanina pa makulimlim. Ay grabe, nahilo ko dun. Bigla kasi akong tumayo. Hayaan mo. Sa susunod, hindi na tayo magtitiis sa bungangera na kapitbahay. Hindi ko na rin naman alam kung paano titiisin ang pamilyang yun. Dahil wala kang mapili sa kanila. Lahat sila ipaglalaban na dapat tanggapin na ganon sila magsalita. Isang gabi, siguro mga 10:00 na nun, hindi pa rin nananahimik sa bahay ni na Ate Behati. Sila pa rin ang naririnig. Pinagagalitan niya ang anak niyang kauuwi lang. May anak ka na. Wala kang asawa. Pero hindi naman ibig sabihin nun, pwede kang umasta na dalaga dyan. Anong gusto mo? Kami na lang palagi mag-aalaga dyan sa anak mo, ha? Tapos saan ka na naman ba namin hahagilapin? Hindi na naman namin alam, hindi ba? Tapos kapag umuwi ka dito, buntis ka na naman, ha? Ako nga, wag mo kong tignan ng ganyan, ha? Baka gusto mong palayasin kita, sinasabi ko sa babae ka. Isa pa, hindi bang sabi ko wag mong ginagamit yung damit ng kapatid mo? Lumuluma lang sa'yo. Lasing ka na naman ba, ha? Uuwi kang ganyan tapos bukas hindi ka mautusan. Aba, kung ganyan ka ng ganyan, lumayas ka na rito. Pinaparinig pa sa lahat kung paano niya pagalitan ng anak niya, oh. Ay! Sana wag na mamaya. Baka may calls ako tapos ganyan siya kaingay. Malapit na ako magpalit ng shift. Kinakabahan ako. 1 week akong puro calls nun. Paano kung mas mangibabaw ang boses niya kaysa sa noise cancelling kong headphone? Hala, oo nga no. Kasi kahit na anong takip sa tenga, maririnig pa rin yung pagbubunga nga niyang babaeng yan eh. Paano kaya yan? Bili ka kaya nung mas maganda para sure na walang maririnig na boses niya. Mahal nga to Galing pa tong ibang bansa. Di ba nung galing si Marta, nagpasabay ako bumili? Ang ganda nito. Kahit na maingay, walang naririnig. Ang problema ko, yung sobrang ingay ba? Yung ganyan sa bunganga ni Ate Behati. Yung kahit na anong oras biglang titili o sisigaw kasi pinapagalitan niya yung kung sino man sa mga anak o apo niya. Baka mamaya boses niya yung marinig. Gawan na lang natin ang paraan yan. Mas maganda pa naman sana kung pang umaga ka. Kasi nangangayayat ka na rin dyan sa panggabi mong duty. Kinabukasan, natutulog na ako noon dahil sa sobrang pagod din. Mag-isa lang ako noon sa bahay. Walang patayan ang patugtog ko ng kanta dahil nga hindi ako makatulog kung lagi kong naririnig ang bunganga ni Ate Behati. Nung maya-maya, may kumakatok sa pinto namin. Binuksan ko yon. Ang bumungad sa akin ay ang bungangera naming kapitbahay. Bakit po, te? Ano ba naman yung mga kalat nyo dyan sa harapan ng bahay ninyo? Hindi nyo man lang yan linisin. Kanina dumaan na yung magbabasura, hindi mo man lang pinatapon yan. Anong gusto mo? Kami pang mag-a-adjust para sa inyo, ha? Hindi naman po yan mangangamoy. Puro lang din naman po yan papel. Saka wala naman po yung ibang laman. Hindi pa naman po yan ipapatapon kasi hindi pa naman puno yung sako. Kahit na! Alam mo naman ang mga aso rito. O nung nakaraan, malamang sa inyo yung mga nagkalat na basura. Hindi ko na lang sinabi dahil pinalinis ko na lang sa anak ko. Sa susunod kasi, ayusin nyo yung mga gamit nyo. Kapag alam yung basura, yung hindi naman sana magagalaw ng mga aso. Tapos yung hindi makakaperwisyo ng mga kapitbahay nyo. Yan kasing problema sa inyo. Yung kayo lang lagi ang gusto ninyong iniintindi. Ang hilig ninyong punahin ng ibang tao, samantalang may kapuna-puna naman sa inyo. O tapos kapag sinita kayo, anong mangyayari? Kayo na lang yung palaging maiinis, hindi ba? Yan ang hirap din sa mga ganyang edad sa inyo. Tapos yung anak mo pa, hindi mo ba yun madisiplina, ha? Nung nakaraan nakikipag-away yun sa apo ko. Hindi mo ata yun narinig dahil wala kang ibang ginawa kundi ang matulog. Kahit pa sabihin na panggabi ang pasok mo sa trabaho, hindi naman tama na pabayaan mo na lang ang anak mo kapag umaga na. Tapos wala kang ibang iintindihin kundi ang sarili mo. Kapag andito naman ang asawa,
kung ano-ano sinasabi. Alam niyo po, sa dami ng sinabi niyo, wala ako maintindihan. Ang sakit sa ulo ng bunganga niyo. Hindi po ako bingi. Pwede niyo akong kausapin ng dahan-dahan lang. Saka kung tungkol po sa personal na buhay namin, huwag niyong pakialaman. Hindi yung sisita kayo sa ibang tao tapos ang mangyayari, kami naman ang bubungangaan niyo. Masakit kayo sa ulo. Yan ang isang problema sa inyo. Kapag kayo na pagsasabihan, ganyan na kayo kumasta. Kinakausap naman sana kayo na maayos eh. Pero kayo itong parang akala nyo laging inaargabyado. Pero kung makapagreklamo naman kayo, parang kailangan lagi kayong susundin. Kasi nga lagi kayo yung tama. Lahat kayo rito ganyan. Ang problema po kasi yung bunganga nyo. Ang dami nyo pong sinasabi na para bang mga anak nyo kami na pinapagalitan nyo. Saka po natutulog ako, ginising nyo ko kahit na wala naman sanang problema sa paligid namin. May trabaho po ako ng gabi. Minsan lang ako makatulog ng maayos. Yun na nga. Tapos sa amin mo pa isisisi na natutulog ka? Ay, hindi ko po kayo sinisisi sa schedule ng pasok ko sa trabaho. Ang sinasabi ko po sa inyo, kung hindi naman po sana malaking problema, wag naman po sanang mang-away. Inaaway ko ba kayo, ha? Nagsasabi lang ako. Hindi pa man nangyayari, pero alam ko na ang mangyayari yon. May chance na pwedeng magkalat yan. Alam mo naman yung mga aso rito. Yung mga kapitbahay natin, walang pakialam sa mga alaga nila eh. Kapag napagsabihan, ganyan sa'yo. Kayo pang galit. Saka yung sa anak mo, ha? Bakit? Hindi na ba ako pwedeng magsabi? Hindi mo kasi natutuunan ng pansin ng anak mo, kaya nagiging palaaway. Kakausapin ko po ang anak ko mamaya pag uwi niya para malaman ko kung anong nangyari at inaaway niya ang apo mo. Okay na po yan, matutulog na ako. Masakit ang ulo ko. Hindi ko na sila hinintay na magsalita dahil kahit naman hindi nila ako kaharap, maingay pa rin naman sila at maririnig ko pa rin kung anong sasabihin nila sa akin. Bumalik ako sa pagtulog. Noong hapon na, nagising ako dahil umuwi na ang anak ko. Pero ang naririnig ko pa rin sa paligid ay ang bunganga ni Ate Behati. Pinagagalitan niya ang apo niya. Yun yata ang nakaaway ng anak ko. Tinanong ko ang anak ko kung bakit niya inaway ang kapitbahay namin. Hindi naman daw siya ang nauna. Pinagsabihan niya lang daw yon na huwag magtitili dahil natutulog daw ako. Tapos nun, yung isang kapitbahay din daw nila may lagnat at natutulog. Huwag daw magingay. Ang kaso nga lang, nagalit sa kanya kaya nakaaway niya. Nung nakita sila ni Ate Behati, nagdaldal din daw ito at pinagalitan siya. Pumasok na lang daw siya ng bahay dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi sa kanya. Para daw siyang nabibingi. Naiintindihan ko naman ang anak ko dahil hindi ko naman siya pinalaki na maging palaaway. Pero si Ate Behati, daldal pa rin ng daldal. Hoy Carlito, pumasok ka nga rito sa bahay. Baka mamaya awayin ka na naman dyan ng anak ng iba. Tapos hindi naman pagsabihan ng nanay ang anak niya. Tapos kapag tayo naman nagsalita at subita, tayo na naman na makikitang mali. Hindi kasi maintindihan kung bakit nagreklamo. At baka tayo pang sisihin Kaya hindi madisiplina ang anak dahil hindi na naman makatulog. Naiinis na ako. Hindi na siya tumitigil simula pa kanina. Kaya lumabas ako para kausapin sila. Pero dahil wala ako sa mood, handa rin akong makipagtalo sa kanila. Kung bungangaan lang din, sige, lalabanan ko sila. Ate, ano bang problema mo? Napagsabihan ko na ang anak ko hindi ka pa tumitigil dyan. Dapat ba iparinig ko rin ng ganyan sa buong barangay na pinapagalitan ko ang anak ko? Ang ingay-ingay mo, hindi ka mahiya sa mga kapitbahay natin. Bunganga mo na lang palagi ang naririnig. Bunganga nyo na lang ng pamilya mo. Kung hindi ka sisigaw, titili naman yung apo mo. Ano ba? May problema ba ang mga tenga nyo? Bakit mo ba pinakikialaman ng pag-uusap namin? Normal lang nga sa amin itong ganito. Hindi yan normal. Sinasadya nyo yan. Dahil parang gusto nyong marinig kayo ng lahat ng tao. Kaya nyo naman yung hinaan. Kaya nyo naman magsalita ng normal Yung iba nga nating kapitbahay kahit nag-aaway na silang mag-asawa, hindi ganyan sa inyo. Tapos ang daldal nyo pa. Ang sakit sa ulo. Ang sakit sa tenga. Nakakainit ng ulo sa totoo lang. Aba, at talaga ikaw pang naiinis? Ikaw na nga itong hindi nakikinig. Kahit naman kausapin ka ng maayos, hindi mo rin naman iintindihin ang sinasabi sa'yo. Hindi ba? Yang anak mo ang may problema. Hindi mo kasi iniintindi. Hindi mo inaayos ang pagpapalaki dyan.
Huwag mo akong sagutin ng pabalang ha? Kala mo kung sino ka? Mas matanda pa rin ako sa'yo. Nagsasabi lang ako dahil baka lumaking swail yung anak mo. Dapat kapag alam mong gumagawa na ng hindi maganda, pagsabihan mo na. Hindi yung kapag ibang taong nakapansin, magagalit ka dahil lang napagsasabihan yung anak mo. Ayusin mo yung pag-uugali mo. Huwag mong palabasin na para bang ako pa yung may kasalanan ng lahat ng ito. Sinabi ko na nga sa inyo na ako na ang bahala sa anak ko. Napagsabihan ko na siya. Paulit-ulit naman kasi kayo ng sinasabi. Mas lalo niyong nilalakasan ang boses niyo para lang marinig ng mga kapitbahay natin. Para ano? Para sabihin na mabuti kayong kapitbahay at concerned kayo sa aming lahat? Nasabi mo na, tama na yun. Nasa akin na lang yun kung paano ko didisiplinahin ang anak ko. Hindi na para paulit-ulit mo sabihin at ipamukha sa akin na para bang kulang ang kaalaman ko bilang nanay. Hindi naman yan ang sinasabi ng asawa ko. Nakita mo na? Iba na naman yung tingin mo sa sinabi sa'yo. Minamasama mo na naman. Huwag na ho kayong magkampihang dalawa. Ako lang ang kalaban nyo, hindi na para i-broadcast pa sa lahat yung usapan. Tapos na, nagawa ko ng pagsabihan ng anak ko. Labas na kayo kung anong sinabi ko sa kanya. Kasi malamang yan, hanggang pag-uwi niya ng asawa ko, uulitin nyo na naman tong ganitong usapan. Para ano? Para sabihin sa asawa ko na hindi ko inaayos ang pagiging ina ko? Wala na kayong pakialam dapat sa ganito. Iba na talagang ugali ng mga bagong henerasyon. Hindi na marunong makinig sa mas nakakatanda. Hindi man lang marunong magpasalamat na may taong pwedeng tumulong sa kanila. O tapos yung pagiging madaldal ko pa, kailangan pang sabihin palagi. Hindi naman ako magbubunga nga kung sana. Maayos din kayong lahat. Kung hindi rin kasi kayo pagsasabihan, wala rin naman kayong ibang gagawin, hindi ba? Yan ang hirap sa inyo. Parang lagi niyong nakikita yung mali ng iba habang kayo, ayan, ganyan. Wala na pong sense ang sinasabi niya. Walang kwenta po. Wala sa usapan. Wala naman sanang problema, kayo lang ang nagbibigay ng problema. Hindi ko na alam kung saan papunta yung sinasabi niyo eh. Nagsasalita lang kayo para lang masabi na nagbubunga nga kayo. Hindi ba pwedeng tama na to? Tapos na? Paano ba namang hindi magbubunga nga ang asawa ko? Mas mabunga nga ka pa. Kung makapagsabi kang tama na pero salita ka naman na salita. Bakit po? Kayo lang po pala ang pwedeng magsalita? Kayo lang ang pwedeng magbunga nga? Puro ka na lang katwiran. Wala ka naman sa lugar. Hindi naman tama ang pinagsasabi mo. Ay, tama na. Tumahimik ka na, tatahimik na rin ako. Ayoko marinig na pinag-uusapan nyo kami ng pamilya ko, ha? Manahimik naman kayo minsan. Para naman manahimik din ang mundo naming mga kapitbahay nyo. Katulad nga ng inaasahan ko, hindi na natapos ang pagbubunga nga ni Ate Behati. Para siyang matanda na hindi makamove on sa mga nangyayari. Yung titigil siya saglit at iba na yung magiging dahilan kaya siya nagbubunga nga. Tapos, kapag wala na siyang masabi, ayun na naman siya at uulitin niya na naman kung anong nangyaring pagtatalo namin. Alam na yun ng asawa ko, kaya hindi na niya pinatulan. Sabi ko sa kanya, mas lalo lang silang hindi titigil kapag pinansin sila. Kaya kahit na ang ingay nila sa panay pagbubunga nga nila, tiniis na lang namin. Hanggang sa isang araw, may bago na namang kaaway si Ate Behati. Naririnig na naman kasi ang pagbubunga nga niya sa kung anong bagay. Ano ba naman yan? Parang akala nyo kayo lang ang nakatira dito ah. Yung tubig ninyo nagkalat na hoy! Hindi man lang ba kayo marunong gumawa ng dadaanan ng tubig ninyo kapag naglalaba kayo? Nagiging maputik tuloy dito sa harapan ng bahay namin. Buti sana kung dyan lang sa harapan ng bahay ninyong magiging dugyutin dahil sanay naman na kayo sa ganon. Pero yung ganito na pati sa amin madadamay, aba, ibang usapan na tong ganito ha. Nakakainis naman. Pati mga tsinelas namin nabasa na. Pati paa namin yan mababasa na Wala mga konsiderasyon sa mga kapitbahay. Sumagot ang kapitbahay namin at sinabi sa kanila na hindi naman daw sila ang naglaba kundi yung anak ni Ate Behati. Siya pa nga raw yung nagkalat ng tubig dahil hindi inayos ang pagtapon. Kaya wag nga raw ibintang sa ibang tao ang kasalanan na nagawa nila. Aba, yung anak pa namin ang pagmumukayin yung may kasalanan? Hindi pa nga yung naglalaba. Ayan yung mga damit nila, nandyan pa sa badya oh. Huli na nga kayo, hindi nyo pa aminin kung anong ginawa nyo. Para namang hindi namin alam kung anong gawain nyo. Ganyan na kayo noon pa. Lagi nyong tinatapon banda sa amin yung tubig na pinagbabanawan nyo.
Minsan yan, kahit na nga ang baho ng tubig na pinagbabaran nyo ng mga marurumi yung damit, tinatapon nyo pa rin sa banda sa amin eh. At huwag kayong magreklamo dahil alam naman ng mga tao rito na kayo ang dugyot pagdating sa ganito. Matagal na yung sinasabi sa inyo. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin kayo natututo? Ha? O tapos kapag napagsabihan kayo, laging kayo yung mukhang biktima kahit na kayo naman yung gumagawa ng mali. Yan ang hirap sa inyong lahat. Laging kami yung lalabas na masama kahit na kami naman yung laging naaagrabyado. Ang gusto nyo kasi, kayo lang yung laging papaboran eh. Oh, tingnan mo, ganyan na naman kayo tumingin sa akin. Ha? Kaya ang papangitin yung kapitbahay eh. Kung hindi kayo galit kapag sinita, sinasamantala nyo naman yung pananahimik ng tao. Eh yung nakaraan na naglalaba kayo, ano nangyari? Diba? Dito rin sa amin ang tapo ng tubig. Paulit-ulit na naman yan sila. Alam ko na yung ganyang gawain nila. May ibang kapitbahay pang madadamay. Kaya hindi na ako lumabas para sabihin na kung pwedeng tumahimik sila dahil nga nagtatrabaho ako. Hinayaan ko na lang, mabuti na lang, wala rin akong gaanong kausap. Habang nagpapatuloy ako sa trabaho ko, sumasakit naman ang tenga ko sa bunganga ni Ate Behati. Kaya hindi sila nag-aaway ng asawa niya kapag nagbubunga nga siya dahil pareho lang silang dalawa. Ilang araw pa ang lumipas, umabot sa punto na kahit madaling araw nag-iingay sila. Para bang sinakop na nila ang lahat ng oras sa buong araw para magbunga nga. Hindi kaya napapagod yung panga ni Ate Behati sa pagbubunga nga niya? Hindi ba nangangawit yun? Kasi pag ako, medyo tumatagal lang yung pagsasalita ko, parang napapagod na ako eh. Siya kasi parang hindi pa humihinga. Daig niya pa si Glock 9. Sabi ko nga, mag-beatbox na lang ako eh, yung babagay dyan sa pagiging bungangera ni Ate Behati. Umabot pa pala sila sa barangayang kahapon. Kasi yung tungkol dun sa pagbubunga nga ni Ate Behati dyan kina Brian. Eh sa galit ng mag-asawa kasi binungangaan sila dahil sa nagpapasok sila ng bisita sa bahay nila. Ayun, mukhang aabot pa sa demandahan. Isa kasi yan sa problema kay Ate Behati. Pinapakialaman niya pati buhay ng iba. Parang lahat ng tao anak na pinagbabawalan niya. Ano naman kung may mga bisita yun? Eh bahay naman nila yun. Yun na nga ang sabi. Tapos binungangaan din daw yung mga tao sa barangay. Nabibingi sila. Parang hindi nila maintindihan kung anong sinasabi ni Ate Behati. Kasi nga ang bilis magsalita. Walang nagiging matinong usapan kasi hindi sila makasingit sa pagsasalita. Alam mo naman kapag nagbunga nga yan, di ba? Hindi ka haya na makapagsalita kasi sasabihin niya na lahat kahit na hindi naman kasama sa usapan nyo. Tapos kahit walang kwentang bagay, sasabihin niya rin. Ganun siya. Ganyan naman talaga siya. Tulad nga nung kwento ko nung nagkasagutan kami. Wala talaga akong maintindihan sa pinagsasabi niya. Nakakaloka. Ang sakit sa tenga ng boses niya, sa totoo lang. Bakit kaya hindi na lang sila magbago, no? Pwede naman nilang sitahin yung tao kung nakikita nilang mali. Pero wag na yung bubungangaan pa na akala mo mga apo at anak nila. Partner pa sila mag-asawa. Akala yata nila madadaan nila mga tao sa ganun. Ako na lumaki kasama ang mama at lola ko. Kapag pinapagalitan naman kami, hindi naman ganyan kalala. Mabunga nga din naman ang lola ko pero nagbubunga nga yun pag talagang galit na siya. Pagkatapos nun, ayun, tatahimik na siya. Minsan nga kapag alam niyang may nagpapahinga o kahit kapitbahay namin yung natutulog, kahit nagalit yun, hindi yun biglang sisigaw. Hindi gaya ni Ate Behati, kahit na anong oras wala nang pinipili. Basta galit sa mga anak niya, bubungangaan niya, na parang pati mga kapitbahay kaaway niya. Kapag sinita mo o pinakiusapan mo, ayun, magagalit. Mas lalala ang pagiging bungangera niya. Ikaw na yung aawayin niya. Alam mo, hindi ako magtataka niyan sa mga susunod na magkakaroon siya ng katapat niya. Nakakainis na kasi. Pagod ka na nga tapos gusto mo magpahinga. Bunganga niya pa yung maririnig mo. Parang nakatira ka sa toxic household kahit na hindi naman kayo nakatira sa isang bahay. Ganun yung feeling eh. Tayo yung nauubusan ng energy sa pinaggagawa niya. Habang nag-uusap kami ng asawa ko, narinig na naman namin na nagbubunga nga si Ate Behati. Hindi ko alam kung sino na naman ang kaaway niya, pero parang yung anak niya. Sinasabihan niya na naman na batugan at kung ano-anong pamamahiya. Hanggang sa nadamay na naman ang kung sinong pangalan na hindi naman din namin kilala. Tapos, nauwi na sa pagdaldal niya rin sa iba niya pang anak. Ang ibig sabihin lang nun, may kapitbahay na naman siyang makakaaway.
Pinabayaan na lang namin sila dahil kahit naman anong sabihin sa kanya ay hindi naman siya makikinig. Lagi naman siyang mapagmalaki. Hanggang sa ilang linggo ang lumipas, may papasukan akong bagong trabaho. Kailangan kong umalis nun, pero bago ako makaalis, nakasalubong ko siya. Hindi ko alam kung bakit sa akin na naman niya ibinaling ang galit niya sa kung sino mang kaaway niya. Aalis ka kung kailan kuhanan na naman ng basura. Anong gusto mo? Ibang tao pang gagawa nun para sa'yo? Tapos yung anak mo, pababayaan mo na lang. Lagi kayong wala ng asawa mo dyan sa bahay nyo. Ay, ano naman sa inyo kung lagi kaming wala sa bahay ng asawa ko? Bakit ako ang binubungangaan mo? Nanay ka ba namin? Biyanan ba kita? Hindi naman kita kaano-ano, di ba? Kapit-bahay lang kita. Huwag mong isipin ang anak namin at kaming bahala ng asawa ko doon. Huwag mo ring isipin yung mga basura namin dahil may binayaran na ako para itapon yan pag dumating na yung truck ng basura. Ewan ko sa'yo, bungangera ka na nga, pakialamera ka pa. O nakita mo na yung ugali mong ganyan. Pinagsasabihan lang kita. Dahil kapag natambak na naman ang basura nyo dyan, malamang yan, kami na naman ang mahihirapan. Hindi ba? O tapos kapag nangamoy yan, kami yung makakaamoy, di ba? Tapos kapag pagsasabihan kayo, lagi kayo nagagalit. Concern lang ako, hindi para sa pamilya namin, kundi pati na rin sa ibang taong nakakaamoy ng mabaho nyong basura. Anong gusto ninyo? Lagi na lang tatahimik ang tao kahit na nakikita naman na mali na talaga ang ginagawa ninyo? Ako mapagpasensya akong tao, ha? Pero minsan, kapag alam kong sobra na, sasabihin ko talaga. Hindi ako plastic na tao. Kaya kapag may problema ako, sinasabi ko, hindi yung ganyan sa inyo na kapag kayong may problema sa akin, mga plastic kayo. Bahala ka na nga dyan sa buhay mo. Hindi naman nakakatuwa yung pagiging bungangera mo. Yung nanay ko nga hindi ako binubungangaan ng ganyan. Tapos ikaw na kapitbahay lang, ganyan ka-toxic ang ugali mo. Che, makaalis na nga. Marami akong pinagkakaabalahan kaya wala akong panahon sa mga pinagsasasabi niya sa akin. Hindi ko rin naman siya naiintindihan. Gabi na nung umuwi ako, naroon na ang asawa ko. At sa mga tingin pa lang sa akin ng mga kapitbahay namin, alam kong may nangyayari na agad. Pwedeng panay ang daldal ni Ate Behati tungkol sa amin o nakaaway niya ang asawa ko. At mukhang yung huli ang tama. Oh, ano nangyari at nakabusangot ka naman dyan? Paano hindi ako bubusangot? Pagod akong umuwi kanina, binungangaan ako niyang kapitbahay natin. Sinasabi ko sa kanya na wag akong subukan niya. Yung pagiging bad trip ko kanina sa trabaho, sa kanya ko kanina ibinunton. Naiinis ako eh. Bakit? Ano na naman bang ginawa niya? Kanina nag-angkas na lang ako kasi nga ayoko makipagsiksikan sa pila ng jeep. Ang haba kasi nga 'di ba walang ganong biyahe ngayon. Tapos dito nga ako sa tapat ng bahay napahinto kasi may bitbit ako. Aba, ang sabi ba naman sa akin sa susunod daw wag ganon? Ang ingay daw ng motor? Tapos ang sabi pa sa akin ang alikabok. Ang baho ng usok, ang dami pang hindi ko maintindihan. Ayun, sa inis ko kako bakit kapag sila ang ingay niyang motor nila kahit na madaling araw. Tulog na ang mga tao, binubuksan nila yan. Ang sagot sa akin, sa kanila raw yun. Ayun, nagtalo kami. Niyaya ko pa nga sa barangay, hindi naman pumalag. Takot din siya eh, kasi alam niyang hindi siya kakampihan doon. Kakaibang ugali. Pinatulang ko talaga siya sa inis ko. Kala mo nanay kong lagi nakikita yung mga mali kong gawain. Mukha kang bad trip ka pa rin. Magpahinga ka na muna dyan. Huwag mo na yung pansinin. Nagpapapansin na naman yun. Alam kong kapag nasagad ang galit ng asawa ko, magiging mas malala pa siya sa away na gusto ni Ate Behati. Kaya pinigilan ko na lang. Hanggat maaari kasi, ayokong may nagkakagulo. Lalo na kapag ganyan na magkakapit-bahay lang. Ang pangit kasing tingnan na kapit-bahay mo na nga, kaaway mo pa. Parang ang liit na ng mundo nyo. Tapos, lagi lang kayong mag-iinisan. Magiging mabigat na yung pakiramdam sa paligid. Pero parang si Ate Behati naman ang hindi matahimik. Gusto niya talaga na lagi siyang may kaaway. Minsan pa kasi na mag-isa lang ako sa bahay, wala akong trabaho nun. Maya-maya, sumusugod siya sa bahay. Hindi ko alam kung tungkol saan. Dahil wala namang basura na nasa labas. Hoy! Aizen! Lumabas ka dyan sa bahay nyo! Hoy! Sabi ko sa'yo, ipabarangay mo na yan eh. Hindi titigil yung mga yan hanggat hindi umaharap sa barangay. O kaya kasuhan na lang natin.
Sila'y mahilig na magsabing ayaw nila ng kaaway pero sila naman tong hindi mabubuhay nung walang nakakaaway. Ano na naman ang kailangan nyo? At talagang ako na naman ang target nyo ngayong araw Ano na naman bang ginawa ko na kayo lang ang nakakaalam? Bakit naman yung pinagkalatan ninyo ng hasang ng isda doon nyo tinapon sa mga labahan namin? Nabulok na doon! Hindi talaga kayo matuto sa bahay, ano? Tapos kapag napagsabihan kayo ng mga mali ninyong ginagawa, kayo pang nagagalit. Hindi naman siguro tama na ganun ang ginawa ninyo. Ang dugyot tingnan sa totoo lang. Anong pinagsasasabi mong hasang ng isda? Ni hindi kami kumakain ng isda dito sa bahay. Puro kami manok at gulay. Yung kumain kami ng isda, hindi kami nagluto nun. Galing yun sa mama ng asawa ko. Baka kayo dyan ang nagtapo nun. Ano, may nakita kayong ebidensya na ako nga ang gumawa nun? Ang hilig niyong manugod ng kapitbahay, tapos ang hilig niyong magbunganga. Hindi niyo pa naman alam kung anong totoo. Kayo lang yung napapahiya sa ginagawa niyo. Ako pa ngayon ang mali, ha? Alam ko yan, kasi sino ba naman yung dugyot dito? Malamang ikaw lang naman. Kayo ng asawa mo. Kasi kapag pinagsasabihan ka, hindi ka naman kasi nakikinig. Gaya lang yan ng mga basura ninyo ng mga nakaraan na sinabing itabi nyo na. O ayun, nakalkal ng aso. Kasi laging iniisip ninyo, kalaban nyo yung tao kapag napagsasabihan kayo sa mga mali nyong nagawa. Kahit ang totoo naman nun, wala pa kayong alam sa buhay kahit pa sabihin mong may asawa at anak ka na. Kaya nga pinupuna yung ginagawa mo. Kasi nga, nakikitang meron naman talagang mali. O tapos ayan, panay katangge. Tapos ngayon yan, magagalit ka na naman sa akin. Kasi pinunak ko tong ginagawa mong ganito. Hindi ba? Sasabihin mo sa akin na paulit-ulit na lang ako magsalita. Kaya kapag nasabi na dapat na tama na, kahit na hindi mo naman binabago yung dapat baguhin. Ewan ko ba dyan sa'yo? Kasi naman, hindi ka rin ata naggabayan ng magulang mo ng maayos. Sasabihin mo na hindi ka binubungangaan kaya hindi ka sanay ng ganito. Kung kayo po hindi na nanawa sa ganyan, ibahin niyo po ako o kami. Hindi kami sanay sa mabunganga dahil hindi naman kailangan damihan ng salita para maintindihan ng kausap mo ang gusto mong sabihin. Nakita mo na? Kaya ang sabi ko rito sa asawa ko, sa barangay na lang ang diretsyo nito dahil nga sa ganito mong pag-ugali. Kapag ibang taong kakausap sa iyo, ang ayos niyong kausap. Pero kapag kami naman ng asawa ko, lagi niyong sinasabi na nakakabingi. Nakakabingi naman kasi talaga. Pwede namang konti lang sabihin nyo. Hindi yung inuuna nyo lagi ang magbunganga. Tanungin nyo muna kung ako ba ang gumawa nun. Kapag sinabi kong hindi, sige magsabi kayo ng side nyo. Tapos, hingin nyo rin yung side ko. Ganon mag-usap ng maayos. Hindi yung ayaw nyong pagsalitain yung taong kausap nyo. Hindi naman sa hindi ko kayo pinapasalita. Nagsasabi lang ako dahil... Bla bla bla. Kung saan-saan na naman naabot yung usapan. Ang layo na. Basta kahit nasan tayo umabot, isa lang ang sasabihin ko. Hindi ako ang gumawa niyan. Hindi ko yan kalat at hindi ko yan aakuin. Nakita mo na? Yang ganyang ugali pa talaga ang gusto mong ipakita sa nakararami, ha? Gusto mong malaman ng mga taong bastos ka talaga kausap. Yung hindi ka nakikinig. Anong silbi ng sinasabi nila na matalino ka kung ganito ka naman makipag-usap sa matanda? Bakit mo ako sinarado ng pinto? Alam mo na nga nagsasalita pa ang tao. Bastos talaga to. Buti, hindi kita naging anak. Kung hindi, dudugo talaga ang tenga mo kapag hindi mo ako pinakikinggan. Hindi mo kasi pinapansin yung sinasabi ng mga tao sa paligid mo. Kasi akala mo kung sino ka na. Hindi naman ibig sabihin na hindi mo ka mag-anak, ganyan ka naaasta. Kaya nga ako yung naging mas matanda para pangaralan ka sa mga mali mong ginagawa. Hindi matatapos siyang pagiging burara mong ganyan. Sige, ganito palang gusto mo? O tara, doon tayo sa barangay. Hindi ako papayag na ganito. Nakakabastos ang pinaggagawa mo eh. Tara nga, sama mo ako sa barangay at irereklamo ko to. Habang nagbubunga nga ang kapitbahay namin, yung isa naman naming kapitbahay nagpatugtog ng malakas kaya sa kanya naman nainis si Ate Behati. Bakit daw nagpapatugtog siya ng malakas? Alam naman daw na nagsasalita siya. Mabuti na lang wala rin yung pakialam sa kanya kaya hindi pinatay ang tugtog. Sino ba naman kasing tao ang mas gugustuhin na marinig ang boses niya kaysa sa kanta? Siya pa ang may lakas ng loob na magpabarangay. Mabuti na lang hindi niya tinuloy dahil abala rin ako ng araw na yon kahit na wala akong pasok. Nagpatugtog na lang din ako dahil mas lalong nilalakasan ni Ate Behati ang pagbubunganga niya na para bang naiintindihan namin siya. Ayaw niya kasing maniwala sa akin na hindi ko nga kasi yon ginawa.
Doon na rin nagsimula na palagi na silang nagpaparinig sa akin na kahit na hindi ko naman kasalanan, parang gusto nilang kasalanan ko na rin. Isang gabi, napag-usapan na naman namin yon ng asawa ko dahil naririnig na naman naming nagbubunga nga si Ate Behati. Yan mo, mga 2 months na lang pwede na tayong lumipat. Wala naman tayong kapitbahay na gaya ng mga yan. Yung daig pa yung mga lola at nanay natin kung bungangaan tayo. Tapos yung bigla ka magigising kasi sisigaw, yun pala nagagalit lang sa anak o apo niya. Oo, mukhang tahimik naman dun kasi nung puntahan ko walang ganong tao sa labas. Saka may sarili naman tayong gate dun. Hindi siya yung gaya ng ganito. Kaya mas tahimik dun lalo na kapag mag-work ka. Pwede ka ring matulog kahit na anong oras mo gusto. Ayun, ganyan sana. Hindi yung ganito na ang lala ng ingay dahil sa pagiging bungangera ng pamilyang yan. Oo nga pala, may good news ako. May interview ako bukas. Last na interview yun tapos malaki ang chance na makapasa ako. Kapag nakuha ko doon, mas malaki yung magiging sahod ko. Matutulungan kita makapagbayad ng bahay. Tapos makakaipon na ulit tayo ng malaki-laki. Wow, congrats na agad. Alam ko naman na kaya mo yan eh. Kasi nakaya mo nga yung mga naunang interview sa'yo. Saka nakapasa ka dun sa mga pinagawa nila sa'yo, di ba? Oo, kaya nga gusto ko na lumabas sana tayo bukas. Kung okay lang sa'yo, pang celebration na rin. Pwedeng sa Sunday na lang? Kasi baka late ako makauwi bukas eh. Kasi may pinapatapos sa amin. Ay, oo nga pala. Ngayon nga pala yung dun sa shipment ng products nyo. Sige, sa day off mo na lang. Sana nga makaipon na tayo, no, para pwede na nating magawa yung plano nating travel. Saka ang tagal kong hinintay ang opportunities na to, sa totoo lang. Halos mag-iisang taon, no? Kaya hindi ko to palalampasin. Masaya kami ng asawa ko sa balita na yon dahil alam ko rin naman sa sarili ko na makukuha rin ako doon. Iisa na lang tong kakausapin ko. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil nga naghanda pa ako ng babaunin ng asawa ko at ng anak ko. Naghanda na rin ako para sa huling interview ko. Medyo kabado ako noon pero buo naman ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Hanggang sa dumating na ang oras na pinakahihintay ko. Kaharap ko na mismo ang magpapasya para sa pangarap kong proyekto. Hanggang sa biglang nagkaroon ng ingay sa labas. Kinakalampag yung pinto namin. Inis na inis ako pero hindi ko pinapahalata. Hanggang sa narinig ng nag-i-interview sa akin ang kaguluhan. Hindi na umubra yung pagsasalita ko o yung paglayo ko dahil nangingibabaw na ang boses ni Ate Behati. Ano ba yan? Aizen! Hindi mo ba talaga ako naririnig, ha? Bingi ka ba? Nakita mo na? Kaya paanong sasabihin mo sa akin na huwag akong magdadaldal kung hindi mo ako naririnig? Baka naman ayaw mo akong pakinggan. Ano bang ginagawa mo dyan sa loob ng bahay ninyo? Hindi mo ba nakikita tong mga kalat sa labas ng bahay mo, ha? Tapos yung mga damit ninyo, ha? Hindi nyo patanggalin. Paano naman kami magsasampay niyan? Akala nyo kasi inyo lang itong buong lugar. Parang wala kayong kapitbahay kung umasta kayong ganyan. Tapos kapag napagsasabihan, nagiging matapang kayo. Kaya lagi kayo nasisita dahil may mga ginagawa kayong hindi tama. Hindi pwede yung gusto ninyo na kayo lang lagi ang masusunod. Na kapag sinabi ninyong tumahimik kami, tatahimik talaga kami. Lumabas ka nga dyan! Dahil doon, nawala sa akin ang pagkakataon na matagal kong hinintay at pinaghirapan. Ayaw ko pa naman sa lahat ay yung magiging amo ko yung may issue ako o sino man sa bibigyan niya ng oportunidad. Nagpaliwanag ako pero walang nangyari. Hindi ako pinakinggan at yung puntong makukuha na sana ako, nauwi pa sa pagkabigo. Naiiyak ako. Hindi dahil hindi ko nakuha ang gusto ko, naiiyak ako dahil sa galit. Hindi ako lumabas noon kahit na anong bunganga ng kapitbahay namin. Halos tumawag na sila ng pulis para sa simpleng bagay lang. Una sa lahat, hindi namin kalat yung nasa labas dahil lagi akong naglilinis. Sa kanila yon, siguro naghahanap na naman siya ng masisisi o mabubungangaan. Talagang hindi ko matanggap. Pati yung kaibigan ko na nagpasok sa akin doon, ginagawa ng paraan para bigyan ako ng isa pang pagkakataon pero wala na talaga. Nawala sa akin ang oportunidad na pinaghirapan ko dahil lang sa bunganga ni Ate Behati. Nung gabi na,
Umuwi ang asawa ko at narinig ko na siya ang binubungangaan ng kapitbahay namin na para bang anak siyang hindi nakikinig sa magulang. Ipinagtatanggol ako ng asawa ko, pero pagpasok niya sa bahay, halatang kagagaling ko lang sa pag-iyak. Oh, ano nangyari sa'yo? Nagagalit ako dyan sa kapitbahay natin. Kung hindi dahil sa lakas ng bunganga niyang nambibintang sa akin, hindi sana mawawala sa akin yung opportunity na ang tagal kong hinintay. Ayoko siyang makita ngayon dahil baka makapanakit ako. Baka bigla akong masapak ang bunganga niya. Buisit siya. Hindi na lang manahimik. Lagi na lang puro kuda. Wala namang kwenta ang mga pinagsasasabi niya. Hindi na kumibo ang asawa ko. Hinahayaan niya na lang akong ilabas ang galit ko. Pero hindi lang doon natatapos ang lahat. Hanggat hindi ko hinaharap si Ate Behati, hindi nila ako tinitigilan. Hindi ko alam kung bakit ba ganon sila. Wala naman akong ginagawa sa kanila. Sumasabat pa si Kuya Lee na akala mo'y naaagrabyado ko sila. Ako talaga ang ginagalit nila. Kaya para makaganti ako sa kanila, ginawa ko ang sinasabi ng kaibigan ko. Ang ipakulam sila. Wala na akong pakialam kung anong mangyayari sa kanila, pero bilang ganti ko na yon sa mga ginawa nila sa akin. Galit ako. At kapag galit ako, hindi ako papayag na wala akong gagawin para makaganti sa taong dahilan kung bakit ako nagagalit. Minsan lang akong magalit, pero kapag nagalit naman ako, talagang itotodo ko na, mailabas lang yun lahat. Mabilis lang ding umepekto sa kanila ang kulam dahil namamaos na talaga silang mag-asawa. Minsan pa, may nakaaway na naman silang kapitbahay namin. Kahit na namamaos silang mag-asawa, hindi pa rin naaalis ang pagiging bungangero nila. Kayo, mga chismosa kayo ha? Alam ko na kung anong ginagawa nyo. Akala nyo ata hindi ko alam na ginagawa nyo akong topic nyo ha? Lalo na kapag hindi ko kayo naririnig. Kung may problema kayo sa akin, sabihin nyo na agad. Hindi yung nagtatago kayo tapos kapag kinupronta naman kayo, hindi na kayo dyan makapagsalita. Sa susunod, kapag may gusto kayong sabihin tungkol sa pamilya namin, pumunta kayo sa amin. Sabihan niya ng harap-harapan, ha? Alam niyo kung anong pinag-uusapan nila? Nakakarma na raw kayo. Ayan, isipin mo yun na mamaos na nga kayo pero wala pa rin kayong ibang ginawa kundi ang magdaldal. Hindi na alis ang pagiging bungangera sa inyo. Bakit? Hindi ba kayo makakahinga kung mananahimik kayo? Kung ang pupunahin nyo ay yung pong kapuna-puna? Yung hindi kayo bubunganga ng wala namang dahilan? Para lang magkunwari na mas nakakaangat kayo sa iba? Hindi naman totoo na concern kayo sa mga tao sa paligid nyo, kaya kayo ganyan eh. Ang totoo niyan, kaya kayo nagbubunga nga, kasi pati sarili nyo, hindi nyo naririnig at naiintindihan. At ngayon, ikaw lang yung may karapatan na magbunganga ngayon. Dahil alam mo na hindi na kami gaano makapagsalita, ha? Ngayon naiinis ka na ikaw naman yung binubungangaan. Sa totoo naman talaga na nakakainis ang boses nyo noon. Kaso, mas malala naman ngayon na mga paus kayo. Ang sakit kaya sa tenga. Pwede ba? Wala kang karapatan. Nakita mo na? Huwag mo na kasing pilitin na makapagsalita. Kung hindi mo na kaya, huwag na. Ano ba naman yan? Kaya ko. Katilan na lamunad ko. Hindi ako gaano makapagsalita. Oh, huwag na kasi magsalita. Uminom ka muna ng tubig doon. Ayan, buti nga. Ay, salamat naman, matatahimik na rin ang buhay namin. Dapat dati pa yan nangyari sa'yo eh. Para naman makapagpahinga kami ng maayos. Kung sana noon ka pa namaos at nanahimik, hindi sana ako galit na galit sa'yo. Sa akin ka pa talaga nagalit ha? Oo, dahil kung hindi ka sana nagbunga nga nung panahon na may interview ako, hindi sana mawawala sa akin yung oportunidad na matagal ko nang hinihintay. Paano? Ang papansin mo naman kasi masyado. Ang pangit naman kasi ng mga lumalabas sa bunganga mo. Sinabi na nga na okay lang naman na magbunganga ka kung talagang may dapat ibunganga. Pero yung walang kwenta tapos mag-iingay ka kasi galit ka, yun ang hindi okay. Kapag nakikita kita, naaalala ko kung anong nawala sa akin. Aalis na nga kami rito, pinahiritan mo pa ng galit yung natitirang araw na nakatira kami rito? Huwag mo sa akin isisi kung ano nangyayari sa'yo, ha? Hindi ko kasalanan yon. Kung sa... Huwag ka nang dumahilan, hindi na yan uubra. Tama lang yung mamaos at ubuhin ka kapag nagsasalita para naman magkaroon naman ng peace of mind ang mga taong pagod na marinig ang boses mo. Ay, buwisit talaga.
makapasok na nga sa bahay. Bahala ka dyan makipag-away sa kanila. Tatawanan ka lang ng mga yan kasi ang pangit ng boses nyo. Hindi kayo maintindihan. Inis na inis sila sa sinabi ko, kahit na yun naman ang totoo. Lagi kong naririnig ang mga kapitbahay namin na pinag-uusapan sila, na pinagtatawanan sila. Pero mas natutuwa naman ang mga tao na yon dahil nga wala nang maingay, wala nang bungangera. Pati ako, masaya dahil napapahiya sila. Yun naman ang dahilan kung bakit ko sila ipinakulam, para malaman nila kung anong pakiramdam ng napapahiya. Pero mukhang hindi sila ganon, dahil parang hindi nila maintindihan na baka pinarurusahan sila kaya ganon ang nangyayari sa boses nila. Minsan kasing naririnig ko na naman si Ate Behati na nakikipagtalo sa isang kapitbahay namin. At bakit ako, ha? Ikaw nga, ikaw nga yung... Natatawa na lang ako habang pinakikinggan siyang magsalita dahil hindi niya matapos-tapos ang gusto niyang sabihin. Sino ba namang hindi mapipikon kung may gusto kang sabihin dahil galit ka, tapos hindi mo masabi dahil makati ang lalamunan mo? Buti nga sa kanila. May awa pa nga ako dahil yun lang ang pinagawa ko, kahit na may mas malala pa sana akong kayang gawin doon. Gusto ko lang namang parusahan sila. Yun bang magigising sila isang araw tapos hihingi sila ng tawad sa mga taong nagawa nila ng mali. Tapos ipakita nila na magbabago sila. Para habang nandito pa ako, nakikita ko yun. Kaso nawawalan na ako ng pag-asa na darating pa ang araw na magbabago pa siya. Isang gabi, narinig kong malala ang pag-ubo ng mag-asawa. Talagang dinig na dinig namin. Tapos, yung mga anak at apo nila, nag-aalala na sa kanila. Alam ko, dinala sila sa ospital. May pinapainom lang na gamot pero hindi naman sila gumagaling. Kasi, paano naman sila gagaling kung ang tingin lang ng doktor sa sakit nila ay simpleng ubo lang? Kaya sa mga lumipas na araw, lagi naming naririnig na umuubo ang mag-asawa. Naging tahimik nga sa bunganga nila, hindi naman natahimik sa pag-ubo nila. Pero kahit na paano, mas maayos naman yung ubo ang naririnig kaysa sa pagbubunganga ng mga walang kwentang bagay. Isang araw, habang mag-isa ako sa bahay, katatapos ko lang maglaba at magsasampay na ako nung nakita ko si Ate Behati na nakaupo lang sa labas nila. May iniinom siya. Siguro herbal yun na akala niya ay makakatulong sa lalamunan niya. Ang kati talaga ng lalamunan ko. Ito na naman Ayoko pa naman ng nauubo ko. Ang sakit sa baga. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag mo na yan unahin eh. Mas kakati lang ang lalamunan mo dyan. Yang ininom mo kagabi, halos mamatay ako sa kakaubo dahil ang kati ng lalamunan ko. Paano na... Huwag na nga kasi yan. Huwag ka na rin ganong magsalita. Tama ang asawa mo, wag na lang kayo masyadong magsalita. Hindi niyo ba nakikita na masaya ang mga tao sa paligid natin dahil hindi na kayo nagsasalita at nagbubunga nga, ha? Ang payapa, di ba? Hindi niyo ba yan nakikita? Hindi ba kayo masaya? Kasi wala naman talagang may kailangan ng boses niyo na ganong kalakas. Maayos naman ang paligid. Kahit mga anak niyo maayos naman kumikilos. Kasi naman noon, kung magbunga nga kayo, ipaparinig niyo pa sa amin na hindi sila marunong magsaing. Pwede ba? Pwede ba? Huwag mo akong pilitin magsalita. Hindi kita pinipilit na magsalita, no? Pero okay na yan. At least bago kami umalis, alam ko magiging payapa tong lugar na to dahil nga nananahimik na kayo. Umalis ka na lang kaysa magsalita ng kung ano-ano. Ako kasi nakakapagsalita. Ayaw mong nabubungangaan kayo samantalang hindi naman din kayo mapakali nung nakakapagsalita kayo ng maayos. Kita nyo na, hindi naman kasi kayo mamamatay kung mananahimik na lang kayo eh. Pwede nyong bungangaan yung mga anak nyo, pero yung sana, kayo lang ang nakakarinig. Hindi yung hindi makakatulog ang gustong makatulog dahil lang sa kagagawan yung dalawa. Ay, bakit ba ako nakikipagtalo sa inyo? Hindi nga kayo makabawi kasi hindi kayo makapagsalita ng maayos. Dahil nababakas kong naaasar siya sa mga sinasabi ko, mas lalo ko talagang pinapakita sa kanya na masaya ako. Galit na galit si Ate Behati, pati na rin yung asawa niya. Pero ano ba namang magagawa nila? Sa totoo namang masaya kaming ganon ang nangyayari sa kanila. Lumipas ang ilan pang mga linggo, nalalapit na ang paglipat namin ng bahay.
Yung ibang mga gamit namin wala na rito kasi nga inilagay na namin sa bahay na lilipatan namin. Lagi ko pa ring naririnig na nagbubunga nga si Ate Behati pero pahinto-hinto siya dahil nga sa paos niya at pangangati ng kanyang lalamunan. Pati si Kuya Lee, laging nagrereklamo na ganun nga. Kahit na anong inumin nila, makati talaga ang lalamunan nila. Isang araw, nakapagtataka na hindi ko narinig ang boses ni Ate Behati. Talagang buong araw. Kahit yung pag-ubo niya, hindi ko narinig. Kaya nagtaka ako. Nagtanong ako sa mga anak niya at doon ko nalaman na buong araw daw na nasa simbahan ang mga magulang nila. Parang paraan daw yon ng pamamanata nila para lang gumaling sila. Doon na kahit na paano nakakita ko ng kaunting pag-asa na baka nga may pagbabago na sa mag-asawa. Pero ayaw ko namang pangunahan kaya hinayaan ko na lang na silang mag-asawa na lang ang magsabi. Minsan pa nakapag-usap kami ng asawa ko. Bale, mauna na kayong lumipat ng bahay kasi lilinisan ko pa rito eh. Hindi na, ako na lang maglilinis dito. Mauna na kayo ng anak natin doon. Pagtapos na ako maglinis, saka mo na lang ako sunduin ha. Ako na lang dito. Wala naman akong pasok eh. Sure ka ba? Baka naman last day na natin dito, mabalitaan ko nakikipag-away ka na naman. Makikipag-bali-taktakan ka dyan sa kapitbahay natin. Hindi na yan. Alam mo naman kung ano nangyari sa kanila, di ba? Alin ba dun? Yung namamao sila? Nabalitaan ko nga yun. Hindi pa pala sila magaling? Kaya pala naninibago ko na wala akong naririnig na nagbubunga nga kahit na anong oras. Oo. Paano ba naman sa galit ko sa kanila? Nakagawa tuloy ako ng hindi magandang bagay. May ginawa ka? Anong ginawa mo? Wala yun. Ako na doon. Saka ipapaalis ko rin naman yun eh. Nadala lang ako ng galit ko noon. Ano ang ginawa mo? Kasi pinakulam ko sila. Naiinis kasi ako nung nakaraan na hindi ko nakuha yung posisyong gusto ko dahil lang sa pagbubunga nga ni Ate Behati. Love naman, bakit mo naman ginawa yun? Maawa ka naman doon sa dalawang matanda. Saka kulam yun. Paano na lang kung balikan ka? Hindi naman daw ako babalikan ng kulam. Hindi mo yun sigurado. Bukas ipapatanggal mo yung kulam na yun ha? Oo na, sige na. Hindi ko rin naman intensyon yun. Galit lang talaga ako. Saka malaking tulong naman yun ah. Kahit na magtanong ka pa sa mga kapitbahay natin, masasabi nilang malaking tulong na namaos yung mag-asawa na yun. Kaya natigil din yung pagbubunga nga nila. Sabihin na nating nakatulong yun, oo. Pero masama pa rin yung ginawa mo. Hindi dapat ganun. Huwag ganun, love. Kasi pwedeng may malaking epekto yun eh. Paano kung nagkasakit sila tapos sumabay yun sa kulam mo tapos namatay pa sila? Oh, ano na lang ang mangyayari nun, ha? Oo na, sorry na nga. Pwede naman sigurong maiparealize sa kanila yung mali nila. Saka, kaya nga kita ilalayo rito dahil para makaiwas ka na makagawa pa ng kasalanan eh. Hindi ka na naman nagsasabi sa akin. Gumagawa ka na naman ng sarili mong desisyon. Nakonsensya tuloy ako sa mga sinabi sa akin ng asawa ko. Ayaw niya kasi sa lahat yung ganito, yung lumalapit sa itim na kapangyarihan. Lagi niyang sinasabi sa akin na kahit na may kakayahan akong makaganti sa pamamagitan nun, wag na wag kong gagawin. Ang kaso, pinangunahan ako ng galit ko kaya nagawa ko yun. At alam ko naman na mali ako. Dahil doon, sinamahan nga niya akong magpatanggal ng kulam. Iniisip ko na lang din na sapat na rin sigurong makitang nananahimik ang mag-asawa at nahirapan sila nung mga panahon na hindi na sila makapagsalita dahil lang doon sa kulam na pinagawa ko. Hindi ko na rin naman sila makikita dahil nga lilipat na kami ng bahay. Nung nag-aasikaso kami ng paglipat ng bahay, hindi ko na gaanong nakikita ang mag-asawa kaya hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa kanila. Isa pa, ang sabi naman ng anak nila na lagi nga silang nasa simbahan. Tapos, parang kahit sa kanila, tinuturuan daw silang maging mahinahon na magsalita. Baka nga may napagtanto rin ang mag-asawa. Huling araw namin noon sa bahay. Ako ang naiwan dahil nga naglilinis pa ako noon bago namin iwan ang bahay na yon. Amin din yon. Pero ibebenta na yon ng asawa ko para may pandagdag din kaming bayad dun sa nakuha naming bagong bahay. Nakatambak ang mga sako ng basura sa labas ng bahay namin. Naalala ko noon kapag ganon, galit na si Ate Behati. Tapos, susugod na yan sa bahay at wala nang katapusan ang mga sasabihin niya.
Ngayon naman, nakakapanibago dahil hindi ko naririnig na nagrereklamo siya. Maya-maya, nung pinapakuha ko na ang mga basura, lumapit siya sa akin. Mag-iingat kayo dun sa bago ninyong bahay. Hindi ka na namamaos. Himala ang konti ng sinabi mo. Akala ko aawayin mo ko kasi may mga basura dito. Oo, okay ng boses namin ng asawa ko. Medyo hindi lang kami gaanong masalita ngayon at nakakatakot kasi. Dahil baka bumalik yung kate ng lalamunan namin. Baka mamaya mamaos na naman kami. Ayaw na namin ng ganun. Kaya mo naman pala magsalita ng dahan-dahan lang eh. Oo nga, nakakapanibago lang pero masasanay din siguro. Hindi naman tayo magkapitbahay Kaya hihingi na ako ng sorry ngayon. Pasensya ka na ha, kung naging bungangera akong kapitbahay. Tapos pasensya ka na rin kung dahil sa bunganga ko, kaya nasayang yung oportunidad na para sa'yo. At sorry din kung nabastos ko kayo at kung may nagawa man akong mali. Sorry din po. Magkapatawaran na lang tayo. Kasi ngayon, napagtanto ko na tama nga yung sinabi mo na hindi nga maganda na lagi akong nagbubunganga. Ang sakit sa ulo. Tapos lagi pa akong nagkakaroon ng kaaway. Hindi naman pala sa ganung paraan para marinig ang gusto kong sabihin. At least ngayon alam mo na, magiging okay na rin kayo ng mga kapitbahay natin, di ba? Tapos niyan, yung bagong lilipat dito sa bahay na to, makakatulog na siya ng maayos kasi wala nang biglang sisigaw at magbubunga nga. Kaya nga. Basta ingat kayo kung saan man kayo titira. Sana nung andito kayo, sa halip na bungangaan kita, chinismisan na lang kita. Nagtawanan kaming dalawa. Dahil bakit nga ba kung kailan huling beses na magkasama kami, saka pa kami naging magkaibigan. Pero ganun talaga. Ang mahalaga ay may natutunan kaming dalawa. Silang mag-asawa ay natutong huwag maging bungangera at hindi dahil mas marami silang naging salita ay mas maiintindihan sila ng kausap nila. Habang ako, huwag magpadalos-dalos dahil lang sa galit ako ay nagdesisyon ako kahit na alam kong mali. Nagkapatawaran kami at alam kong maayos na yon. Para sa bagong simula ay kalilimutan na lang kung ano ang masamang nangyari noon. Ngayon, maayos naman kami sa bago naming bahay. Wala kaming kapitbahay dahil malalayo ang mga bahay dito. Kapag may nakikita kami, ngitian lang. Mas tahimik at mas payapa, hindi gaya noon na laging problemado dahil laging may naririnig na bungangera. Minsan, may mga kapitbahay na walang pakundangan ang bunganga. Dahil kahit na nakakabulabog sila dahil sa pagiging bungangera nila, parang wala lang sa kanila ang epekto nito sa ibang tao. Para bang normal lang ang sumigaw, manumbat at maglabas ng galit sa kalsada na para bang walang nadadamay. Hindi nila napapansin na sa bawat sigaw, may batang natatakot. May matandang naiistorbo at may taong pagod na pero lalo pang nabibigatan ang pakiramdam. Hindi naman masama ang magsalita o maglabas ng hinaing. Lahat tayo ay may karapatang ipahayag ang nararamdaman. Pero may tamang paraan at tamang oras para dito. Kapag dinadaan sa sigaw, paninisi at galit, hindi na ito nakakatulong. Lalo lang nitong pinapalala ang sitwasyon. Imbis na maayos ang problema, mas lalo itong lumalaki at nadadagdagan pa ng sama ng loob. Minsan, ang pagiging bungangera ay nagmumula rin sa pagod, stress o mga problemang hindi na kayang itago. Pero hindi sapat na dahilan yon para ipasa ang galit sa iba. Hindi obligasyon ng kapitbahay na saluhin ang emosyon na hindi mo kayang kontrolin. Sa halip, mas mahalaga ang matutong magpigil, makinig at makipag-usap ng maayos. Tandaan, ang pagiging mabuting kapitbahay ay hindi nasusukat sa lakas ng boses, kundi sa respeto at konsiderasyon. Dahil ang tunay na lakas ay makikita sa taong marunong kumalma, umintindi at piliing maging maayos kahit may pinagdadaanan. Kaya huwag maging dahilan ng pagod ng iba at mas lalong huwag maging bungangera na kapitbahay. Kayo ba mga apo? Nakakilala na rin ba kayo ng bungangera na kapitbahay? Yun bang nakakaistorbo sa inyo dahil lang sa ingay nila?
Ibahagi nyo naman ang inyong sariling karanasan. Kasabay na rin ang inyong opinyon sa ating bagong kwento. Naway nakapaghatid ito ng magandang aral sa inyo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig, mga mahal ko.